Jan Adpir, kinakabahan ako. B. Okay, ang sagot niyo po ay letter B, which is correct. Okay, letter B, Da Vinci. Wait lang mga sure. Ayan. Okay, Sistine Chapel is made by, was made, painted by, um, Michelangelo, okay? Ito yung nasa ceiling, diba? Yung Sistine Chapel na to. And then, yung The Last Supper naman, ito yung most iconic work, okay, ni Leonardo da Vinci. Ayan, so huwag po kayong malilito doon, ha? And then, hindi ko makita ang mga And si Van Gogh naman po, saan ba kilala si Van Gogh? Very good, Starry Night. Ano? That's by Van Gogh. Okay. Next, let's have the second item. Which of the following is natural and not man-made? Ayan, ito yung mga March 2024 items. Ano? Itong iba dito ngayon tonight. So, kasama ito sa pre-board. Okay, hati pa rin ba ang sagot dito ng masa? Okay. Alin daw po dito? Alin dito? According to PRC. So, na-discuss ko na to, na-explain ko na to, na-ratio ko na to sa inyo last time, ano, nung tayo nag-discuss ng, I think, assessment of learning yon. So, this is one of the problematic items na sinasabi ko ni PRC. Ano, kung ito i-item analysis natin, this is rejected. Okay, but kapag nakita nyo ulit ito sa next season, okay, at nandito pa rin to, so according to PRC, dinisclose nila ito sa vote taking. Ano, yes, in reality, this is a problematic item. Wala po tayo dito right answer kasi all of the following options po ay man-made lahat yan. By the book, ano, lahat yan ay man-made. So, kahit i-search mo yan isa-isa, lahat po sila ay proven na man-made. Now, anong pinagbasehan ng PRC daw? Bakit rice terraces ang sagot nila? According to PRC, the answer here sa kanila, since PRC po, PRC ang maghahandle ng ating test items na ating sagot. Ayan. So, ang susundin natin is yung nasa answer key nila. I don't know kung anong pinagbasehan nila, bakit rice terraces ang sagot. Siguro kasi out of all the options, itong rice terraces ay even though shaped by humans siya, syempre considered natural pa rin siya kasi this is formed on mountain slopes, 'di ba? And they rely on natural environment, ano katulad ng rainwater and soil para mag-function. Thus, ang sagot dito ng PRC ay rice terraces, but again, mga sure wala po tayo dapat i-argue dito because this is a problematic item actually. Ano, dahil lahat ito ay man-made. Maliwanag ba yan mga cheers? So, I hope sana hindi na nila ito ilagay next season. Ano, kasi problematic nga siya. Alright, next. Alright, yan. Paki-arrange daw mga cheer from oldest to newest generation. Alright, so ang sagot natin dito mga cheer ay tama po kayo. Letter B. Ayan. Letter B. So, ang tatandaan nyo lang dito, pag sinabing oldest, ito yung opposite niya, ano, baby. Baby boomers. Ayan. Ayan po, baby. So, ironic, ano, so, ang pinakamatanda po ay baby boomers. Okay? Baby boomers. So, sila ay pinanganak after World War II. Itong mga baby boomers na ito. Alright? Next po ay millennials. Okay? Tinatawag din natin silang Generation Y. Ayan, millennials ang sunod. Okay? So, ito yung ano, during the rise of the internet and modern technology na. Itong mga millennials. And then, the next one ay Generation Z. Ayan, Generation Z. Alright. Ang Generation Z naman, ito na yung tinatawag natin digital natives, ha? Pag tinanong din po sa um, sino daw ang digital natives? Yan po ang Generation Z. And the last one, mga pinanganak from 2013 until the present ay Generation Alpha po. Ayan, maliwanag ba yung mga cheers? So, tandaan nyo lang, pag sobrang tanda na, ayan, ironic, baby boomers po yan. Mga pinanganak after World War II, kaya baby boomers. Ayan. And then the next one ay millennials. The third one ay Generation Z. And the last one ay Generation Alpha. From oldest to newest generation po. Okay? Pakitandaan na yan mga cheer. Okay, let's have the next one. Which of the following shows the correct order of the water cycle? Ayan. Which of the following shows the correct order of the water cycle? Okay, sagot kayo ulit mga cheer. Patingin nga. So, lumabas din po ito last March 2024. Ayan.
I think mali ako dito ng time na yun. Ano, nalito talaga ako dito. Which of the following shows the correct order of the water cycle? Ano po gagamitin natin dito na mnemonics? E, C, easy first. Ayan, easy first. Okay, ano yung E? That's evaporation. Ayan, evaporation po. Evaporation, condensation, precipitation, runoff, ay no. Sana? Kasi kinakopy-copy ko yan. Okay, kinakopy-copy ko yung ito, tapos ililipat ko dito, lipat ka dyan. Ayan, okay. So, letter B po ang sagot natin dito. Or evaporation, condensation, precipitation, infiltration, at saka runoff. So, ano ba yung evaporation? Kapag natiturn na yung water into vapor, di ba? Dahil sa init. Yan po yung evaporation. Tapos condensation naman, then nagpo-form na po si water vapor, lumalamig siya, and then nagiging clouds. Diba? So, that's condensation. And then precipitation, ito na po yung kapag pumapatak na tong ulan, ulan, snow, or sleet. So, kapag po nag-fall na siya, that's precipitation. And then, the next one ay infiltration or tinatawag din natin collection kasi minsan wala itong infiltration and runoff. Ang kasunod na ng precipitation ay collection. Ayan. So, pag ito na-encounter nyo, collection pa rin ang dulo nun. Ayan. So, ibig sabihin po ng collection ay napupunta na siya sa mga surfaces or bodies of water, katulad ng dagat, ilog, ayan, or mga sapa. Yun po ang collection or runoff na tinatawag. Infiltration naman po, ibig sabihin po niyan ay nisipsip ang tubig ng ground, ng lupa. Yan po ang infiltration. Okay? So, pakitanda na po yun, easy first. Actually, yung letter S po ay substance flow. Yung last natin dito. Pero hindi naman siya nasasama minsan sa hanggang runoff lang. Ayan, so substance flow po. Or parang yung nutrients niya or nadi-dissolve na yung mga nutrients tapos napupunta sa iba't ibang parts ng ecosystem natin. Evaporation, condensation, precipitation, infiltration, runoff, and then substance flow. Okay, maliwanag po 'yon. All right. Next. Modern taxonomy is to Carl Linnaeus and ancient taxonomy is to A. Plato, B. Sophocles, C. Socrates, or D. Aristotle. Okay, sagot kayo dito mga chair. So, modern taxonomy, we have Carl Linnaeus. Ayan, modern. How about the ancient taxonomy? So, paulit-ulit na tayo dito. So, that's, of course, Aristotle. Pag sinabing Socrates, father of ethics, father of philosophy. Kapag sinabing Sophocles, Oedipus Rex, right? Tama? The Oedipus Rex. Okay? And then, Plato, art is an imitation of life. Yan ang mga lumalabas sa lahat dyan. Kay Plato. The two waste products of the citric acid cycle are A. Hydrogen, B. Water and carbon dioxide, C. Carbon dioxide and hydrogen. Ano sagot natin sa citric acid cycle? Ano ba yung citric acid cycle na sinasabi? Ito din yung Krebs cycle, okay? So, key part siya ng cellular respiration, alright? Meron na agad kayong clue doon. Kapag cellular respiration, ano ba ang kanyang ini-release? Okay? So, kapag umaga, photosynthesis, and then kapag gabi, ang halaman ay, yes. Bakit ABC lang to? Ayan. Hindi pala napasama yung letter D, water and hydrogen. Alright, so ang sagot natin dito ay water and carbon dioxide po. Okay? Water and carbon dioxide. Alright, kaya nga po meron tayong, 'di ba, mnemonics na DOO, Dunoy. Kasi si plants daw kapag umaga, day, oxygen out. Okay, nagre-release siya ng oxygen sa umaga. Night, oxygen in. Tapos ang nire-release naman niya ay carbon dioxide and H2O. Alright, yun po ang cellular respiration. Again, day, oxygen out. Night, oxygen in. Alright. Ayan. So, the answer here is water and carbon dioxide. Ito ay nangyayari during photosynthesis at ito ay nangyayari during cellular respiration. Alright. Okay. Next.
The characters in Rizal's novels symbolized the varied reactions towards the colonizers from, ayan, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa dito. Sagot nga kayo mga sure, baka magkamali pa kayo dito ha. Okay, sagot natin dito ay letter C, the characters in Rizal's novels. Ayan. Novels niya, Noli Me Tangere at saka El Fili. Ano, Noli and El Fili. Ayan po ang mga kilalang novel ni Rizal. Alright. Next. Ayan, math tayo. Diyos ko po. Ito na tayo. Math to ah. What is the amount due on 12,000 after adding the annual interest of 8% for 3 years? Ayan. What is the amount on 12,000? O ano ba kasi ang formula ng simple interest? Lagay natin. Interest equals P times principal times rate times time. Ayan, ganito po mag-solve niya. So, mga sure, usually, ay ganito ang lumalabas sa LET, mga simple math, and then, yung ma-apply mo sa real world context. So, hindi nawawala sa simple interest. Ano? So, PRT, interest equals principal times rate times time. Okay, ano ba mga given dyan? So, we have ang hinahanap natin dito ay the interest. Ano? Okay. So, ang una natin ilalagay natin dito ay I equals, how much is the principal? 12,000. Okay, 12,000 times. Okay, so convert natin to sa decimal, sa 8%. So, 0.08. Okay, so mag-solve din kayo dyan sa inyong mga notebook. Ano? And then, times 3 years ang hinahanap. That's the time. So, interest equals 12,000 um, times, so 0.08 times 3 ay 0.24. Therefore, sagot natin dito ay 12,000 times 0.24 ay 2,880. So, ito po, okay? Ito po ang interest. Now, ang tinatanong ay, what is the amount due on 12,000? Therefore, pag-a-add mo sila. 2,880 plus 12,000 ay, ano pong sagot mga sure? Letter, so 2,880 plus 12,000 ay, letter A. Ayan. Okay, so ganun po lang mag-compute ng simple interest. Ano? Ayan, letter A po ang sagot natin dito. So, hindi nawawala itong mga sure. Tandaan nyo lang po yung formula ng simple interest. PRT. Alright, ayan. Okay na ba? Okay na ba? Okay, next. Okay, so itong element X has an electron configuration of 1s2, 2s2, and 2p6. Based on this information, the element X belongs to A inert gas, B coinage, C halogen, or D alkali metal. So I think this is another problematic item mga sure, no? Ano kasi, actually, ang original nito is yung 1s, 2s, and 2p, which is um, typo siya, ano, dahil ang pagbabasahan niyo po dito sa electron configuration ay ang exponent niya yung 2, 2, and 6. So, nung pinag-aaralan ko tong item na to ay, um, I think typo ng PRC, ano, dahil madaming typo sa test items. Now, ito siguro mismo electron niya, electron configuration, 1s2, 2s2, and 2p6. Which, ang titingnan mo po dito mga chair ay itong number of electrons niya na nasa taas. 2, 2, and 6. So, ang gagawin mo lang dyan, i-add mo yan. So, ang total nun ay 10. Okay? And then, hahanapin mo sa periodic table kung ano yung number 10 dahil the electron is also equal to proton and proton is also known as the atomic number pag tinignan mo ang periodic elements. Okay? So, 10 po, ang number 10 ay neon. Okay? Neon po. Now, si neon naman po ay inert gas. Alright? Inert gas po yan. So, dahil si neon po ay hindi belong sa coinage but inert gas. Ayan. Alright. Mga chair, naririnig nyo ba ako? Audible ba tayo? Clear ba tayo? Next. Tuldok kuwit ang bantas. Okay, tuldok kuwit po ang pinagbabasahan na hinahanap dito sa item na to ha. Tuldok kuwit. Ang bantas na ginagamit sa paghiwalayin ng mga sabi naman to item na to. Sa paghiwalayin, ang bantas na ginagamit upang paghiwalayin ang mga, siguro ganun yun ano. Pero mekos-mekos ang sagot. Tuldok kuwit, pag pinag-usapan natin ay tuldok kuwit, of course, ang sagot natin dito ay sugnay. Ayan.
Sugnay po ang sagot natin dito. Paano naman kapag ang tinatanong ay paghiwalayin ang mga salita na may iba't ibang kahulugan? Okay, anong sagot natin doon? Tuldukuwit, gitling, or kuwit? Okay, sagot nga kayo mga chur. Ayan, pa-share po ulit ng live natin ha. Pa-repost ulit ako mga chur. Pasuyo na po para malaman ng iba na live na tayo ulit. Alright? Again, tuldukuwit ang bantas ang ginagamit para paghiwalayin ang mga sugnay. How about paghiwalayin ang salita na magkakaiba ang kahulugan sa isang pangungusap? Okay, that's kuwit. Okay, kuwit lang po. Alright? Okay, next. The indigenous people of Pampanga, Tarlac, Zambales are the A. Igorots, B. Mangyan, C. Aitas, or D. Dinagats or Dinagats. Okay, so ang sagot po natin dito, of course, ang mga Aitas po. Okay, indigenous people of Pampanga, Tarlac, and Zambales or the Aitas. Alright, how about the Igorots? Okay, the Igorots are from Cordillera region, okay? Cordillera region po ang mga Igorots, mga chur. Ang Mangyan naman po, ayan, Mindoro. Taga Mindoro ako, okay? Mga Mangyan, indigenous people from Mindoro po yan. And the Dinagats ay mga inhabitants o mga nakatira lang talaga sa Dinagat Islands. Hindi naman sila indigenous. Alright, ayan. Okay. Next, ang wastong kahulugan ng waste not, want not ay A. Maghintay, B. Magtipid, C. Magsaya, or D. Magtrabaho. Ayan, so ang sagot mo natin dito ay magtipid. Ano? Magtipid. Waste not, want not. Alright? Magtipid po yan. Hindi maghintay, hindi magsaya, hindi magtrabaho. Waste not, want not. Ayan po. Magtipid po ang ibig sabihin yan, ha? Okay. Okay, ito. Next. If a student has an average of 76% on his first 2 tests and an average of 85% on the next 4 tests, what is the final average? A, 82%, B, 81.3, C, 82.59, or D, 82.5? Okay, sagot kayo dito. Another mathematics. And madali lang ulit siyang computer. Ano? So, what are you going to do here? First, you have to get the total score nung first 2 tests. So, nakakuha daw siya ng 76% on his 2 tests. So, ibig sabihin po ay, since kukunin mo na yung final average ng kanyang first 2 tests at saka yung next 4 tests, ang gagawin mo, ipapag-add mo na yun, okay? So, 76. So, yung first 2 tests muna niya ha, first 2 tests. Alright, 76 times 2. Ayan. 76 times 2 equals 152 po yan. 152. Next one ay yung next 4 tests niya. Alright? Next 4 tests niya, 85 daw. 85. Hala. 85 times 4. Okay. So, yun ay 340. Alright? Now, pag-addin natin sila, total score nito ay 492. So, 492, ilan sila lahat? Yung pinag-add natin para makuha ang final average. I-divide mo siya sa, okay, 4, 5, 6 na test lahat. So, ang final answer natin dito ay 82% po. Okay? Or letter A. Ayan. 82%. So, the answer here is 82%. Alright. So, tama po kayo mga sure. Correct. That's 82. Hindi po 82.5. Sakto siya. 82 po. So, pinag-combine mo lang yung 6 na exam. Alright. Ayan, para makuha ang final average. Next one. Bakit ito iputol? 30 days have September, April, June, and November. All the rest have 31, except February, which alone has 28. This nursery rhyme provides a memory cue on the number of days in each month of the year. This memory aid is called A. Mnemonics, B. Riddle, C. Acronym, or D. Proverb. The answer here is mnemonics. Okay, mnemonics po ang sagot dito, mga sure. Ayan. Ano ba? Yan yung ginagamit natin. Ano ba itong mnemonic na ito? Learning technique po ito na tumutulong sa atin para mas makatanda, mas mabilis ma-process yung information at matandaan, ma-retain. Gumagamit tayo ng mga patterns, ayan, rhymes like this, associations, para mas madaling matandaan. Katulad nga ng mga graphicize, ayan, ano pa ba? Madami tayo mnemonics dito sa Gen Ed. Ayan. Okay, next one. A living organism thrives best in its A. Geography, B. Habitat, C. Colony, or D. Settlement. Okay. A living organism thrives best in its
Of course, habitat. There's no place like home. So, they will thrive best. Pinaka-komportable sila sa kanilang habitat or natural habitat. Ano kung saan sila talaga nakatira. Kailan ang pre-board, ma'am? Kanina pa po? Ay, kahapon pa actually. Tapos na po. Ano? Yes po, ilalagay ko to sa drive natin, ha? Next. Ang mga salitang saliw, maestra at gabay ay mga A. Patinig, B. Hiatus, C. Diptongo, or D. Katinig. Kung mapapansin nyo dito mga chair, parang another problematic item. Ang daming problematic item ni PRC, ano? Pero inuulit-ulit niya pa din kada season. Kasi, di ba, sinabi na natin yung diptongo po. Ang diptongo, makikita mo naman dito kung alin dyan yung ang vowel niya ay nasa iisang pantig. Ano? Si saliw, saliw, and si gabay. However, si maestra dito ay hindi siya diptongo. Ano? Siya ay hiatus. Hiatus po ang tawag natin dito sa maestra. Bakit kasi po yung dalawang vowel dito ay pinaghiwalay, magkahiwalay silang syllable. Kaya yung A at E, maestra. Hindi naman siya binasa as maestra, di ba? Hindi. So, maestra. Ang tawag po natin dyan ay hiatus kasi parang hindi mo pagsasamahin itong dalawang vowel na to. Wait lang. Ito po yung tinatawag nating hiatus dyan kasi magkaiba po sila ng syllable, right? Maestra. Okay? Si saliw, nasa iisa lang siyang syllable, liw. Gabay, nasa isa din lang syllable, gabay, bay. So, since majority po dito ay dalawa sila, diba? Iisa lang ang hiatus. So, ang sagot po dito ay diptongo. Okay? Ayan, mas nanaig si diptongo. Okay? Alright. Kaya po kayo malilito dyan, hindi naman si diptongo si diba? Hindi naman po diptongo si maestra. Hiatus po siya. Pero since ang example natin ay mas lamang si diptongo, then ang sagot natin dito ay diptongo. Alright. So, hindi tayo pwede magbulag-bulagan dyan kasi hindi naman talaga kasama sa diptongo si maestra. So, another problematic item, however, kapag sinama ulit next season, sagot dyan ay diptongo. Siguro, okay, what is the coefficient? Okay, coefficient ang hinahanap natin dito ha, sa 18. Okay. Dapat ito ay exponent. Ay, 18x cubed and y cubed. Okay, alin daw po dito ang coefficient, mga church? Sagot nga kayo. What is the coefficient in the expression 18x cubed and y cubed? Ano pa daw iba example natin ng hiatus? Halimbawa ay suot. Okay, suot. O, suot. Hindi po magkasama si u at si o sa iisang pantig lang or iisang syllable. Magkahiwalay po sila. Ayan. So, ang sagot natin dito ay 18 po. Anong 18? Ang coefficient natin dyan, numerical coefficient. Na kapag tinanong, alin naman daw po ang literal coefficient, then si x po yan. Okay? Then si 3 ang exponent. Alright? Ayan. Next po. The social trend of those who advocate for the revival of the classics is called A. Reformist, B. Humanist, C. Rationalist, or D. Existentialist. Okay, again, ito po yung laman ng pre-board nyo mga cheer, no? So, kung meron kayong mga errors na nakita sa answer key, dito po yan maitatama. So, dapat kung kayo nag-take ng pre-board, ay nanonood kayo dito. Alright, so ang sagot po natin dito ay humanist. Ayan, humanist. Okay, hindi po reformist. Ano kasi sabi meron daw iba na nagsasagot ay reformist daw ang answer dito. So, 17 po, the answer is 18. 18. Coefficient. Numerical coefficient po yan. And then the literal coefficient, pag itatanong ay ito po yan, ano yung variables na kasama ni coefficient. Alright, next, again, reformist po. Sila yung nag-a-advocate ng mga changes sa society natin or sa politics. Ano? So, yun po ang reformist. Hindi po sila ang nag-revive ng classics. Ano ba yung mga classics na tinatawag? Okay, katulad po ng mga classical arts and literature, naghahangad ng pagbabago, yes po ang reformist. Rationalist, again, so philosophies of education natin, kapag rationalist, these are the people who believe that knowledge should be based on reason and logic, okay? Rather than, emotion or religion. So rationalist po ay reason and logic. Existentialist, again, pag sinabi natin existentialist theory, naniniwala sila that everybody or every individual have the freedom, okay? And, choice. Okay, may mga personal choices sila. Ayan. Okay, so ang sagot natin dito ay humanist. Humanist.
Ito yung movement na nag-led sa revival of the classic arts, tsaka literature, as well as philosophy during the Renaissance period. Okay, itong humanist. Ayan. Next. The night before his execution, Rizal Genius was manifested in his poem Mi Ultimo Adios, which is classified as, okay, madadali na yung ano, 'di ba, yung exam sa Gen Ed, but the highest score here na nakakuha ay sa ating pre-board ay I think 140 over 150 ano, so may 10 items pang mali. But that's a good thing. Ano, ang taas na ng highest natin dito or ng top 1 natin sa pre-board, 140. The night before his execution, of course, lagi naman natin itong na-encounter. Dating controversial item to, sonnet ang sinasagot, but the answer here is elegy po. Okay, elegy po ang yung ultimo address or the farewell poem ni Rizal. Ano? My last farewell. Ayan. Kasi ang haiku po, again, traditional Japanese poem ito na may 5-7-5 syllable structure. Alright? And ang haiku po, usually nagpo-focus siya sa nature. So, hindi po yan haiku ang Mi Ultimo Adios. Epic naman, mga long narratives yan, heroic journey ng mga legendary figure, yung may mga tawag ba dun? Mga superpowers ganun or extraordinary features. Yan ang epic, katulad ng biag nila ang ano. Okay. Sonnet naman, sonnet. Sino nga ang ano natin sa love sonnet? Sagot nga kayo mga cheer. Pag sinabi kasi natin sonnet, may 14-line poem po yan, ano, na merong rhyme scheme. So, yung ultimo adios naman ay longer yan. Hindi siya, more than 14 lines siya. Okay? So, hindi po sonnet ang may ultimo adios. And pag sinabi kasi natin elegy, that's a poem for the dead. Okay? So, not necessarily kasi kapag po sinabi mo na ng message for the dead, yun ay eulogy. Pero kapag poem for the dead, elegy po yan. Ayan. Okay. So, she is known for her love sonnets. Yan ay si Edith Tiempo po. Factors, si greatest common factor or the prime factor. Okay, sagot po kayo. Largest common factor, napakadali naman nandiyan na rin po ang sagot. Ano? So, the answer here is greatest common factor, of course, or GCF. Hindi po prime common factor, ha? May nagsasagot pa rin ng prime common factor. Ito po prime common factor, it is sa prime numbers po yan na may factor ng both numbers, ano, pero it doesn't really represent largest factor. Alright? So, ang sagot natin dito ay GCF. Kapag naman pinakang maliit ano, na common factor, then that's the least common factor or LCF. LCF rather. GCF and LCF. Ayan. Okay. Simplify 2y squared plus 4y minus 5xy plus 8xy plus 2y squared plus 3y. Mahirap sumabay sa numbers kapag may calculya. Yes, sir. Ako din po may calculya. Ano, buti nga po mga ganito lang ang exam sa ano sa LET kapag mathematics. Ano, dahil po mga simple maths na lang to actually. Parang ang hirap tingnan, pero kapag tinry mo siyang i-solve ay madali na. Ayan, kasi usually po ganito, simplify the term, ano pa ba? Magsisimplify ka ng term sa actualet o kaya naman simple interest. Yung po madalas na lumalabas, no? Ayan. So, combine mo po yung like terms. So, meron tayo ditong y squared. So, lahat ng y squared pagsamahin mo. 2y. Okay, 2y squared plus another 2y squared. So, pagsama-samahin mo lang yung like terms. Ganyan po gagawin sa mga may dyscalculia dyan. Ano? Simplify. And then, pag y term na, 4y plus 3y ay, sorry, equals to half. Ayan. Equals 4y squared. Next, 4y plus 3y equals 7y. Ayan. And then, the last one ay, ano dito? Ito, negative 5xy. Negative 5xy plus 8xy. Okay. Ayan. So, alin ang mas mataas dito? 8xy, right? So, 8xy minus 5xy ay 3xy. Kung alin po yung mas mataas siya po ang lalabas na term, ano, kung negative or positive. Ayan, 3xy. So, the final answer here is 4y squared plus 7y plus
3xy. Ayan po. So, anong letter yon? Ayan. Ganun lang ang technique ko dyan. Pinagsasama-sama ko yung like terms and then same sign, add and keep, different signs, subtract, take a number of a bigger number, then it will be x. Alright. So, ang sagot, ang final answer natin dyan ay 4y plus 7y plus 3xy and that's 4y squared plus 7y plus 3xy. Ayan. Okay, letter A po dito. Okay, next. Ang dali pala pag mag-simplify. Yes, teacher, yun lang po ang gagawin mo, ha? Ganon lang po. Combine the like terms. Ayan, katulad ng ginawa ko. Combine ko lang sila. Pinagsama-sama ko. Ayan. Tapos, ako po, pinagsama-sama. And this is the result. Since may dyscalculia ako, lahat ng technique na magagawa ko na pinakamadali, ayun na po ang aking sinusundan. Ano? So, kung may dyscalculia din kayo katulad ko, sama-sama tayo dito matuto. Okay. Next. A regular solid where length, width, and height are equal is called A cube, B sphere, C cone, or D circle. Okay. Regular solid. Okay. Ang sagot po natin dito ay, of course, cube. Equal nga po, diba? Length, width, and height. So, tanggalin mo na agad si circle. Wala naman po siya niyan. Ang circle, two-dimensional lang siya. Radius at saka diameter, right? So, walang length, width, and height. Si cone naman po, may circular base din siya. So, hindi rin po equal. At si sphere, three-dimensional shape siya, pero yung mga points niya ay parang equidistant from the center. So, wala siyang length, width, and height as well. Diba? So, the answer here is Q. Mapapansin mo, add one out. No? Lahat sila ay pero yung north cube hindi equal. Hala. Iba po yun, sure. Okay. The greatest common factor of 52 is blank. A, 19, B, 13, C, 11, or D, 7. Sabihin nyo lang mga sure kung medyo mabilis tayo, ha? So, babagal-bagalan natin kung kayo nabibilisan. Kasi anong oras na 9:13 na, Ayan. Greatest common factor, 52 and 104 is actually 52. Kasi pag tinry mo po, kay 52 ay 1, 2, 4, 13, tsaka C, 52. Ayan. Kapag kay 104 naman, ang factors niya ay 1, 2, 4, 8, 13, 26, 52. Ayan. So, magmi-meet sila sa 52 ang common factor nila, diba? 52. Pero wala dyan ang 52. So, ang sunod natin na common, okay? And that is 13. Alright? Putol-putol ka po, ma'am. Bakit putol-putol tayo mga sure? Anong nangyari? Hello? Okay lang ba? Naririnig nyo na ba ako ng ayos? Hello po? Clear na ba ulit? So, ang sagot po natin dito ay 13 mga sure. Ayan. Kung wala yung greatest common factor niya, yung 52, di ba? Another problematic item na naman. But, nandun naman yung pinakamalapit, yung 13, which is, yun ay sasagot natin. Alright, next. The famous character in Rizal's novel who became the symbol of the abused Filipino mother was A. Tia Isabel, B. Sisa, C. Maria Clara, or D. Perlita. Sino si Perlita? Ayan. So, wala namang well-known character na Perlita sa Elfili or Noli. Ayan. So, symbol of the abused mother, lagi lang natin tatandaan si Sisa yan. Ayan. Kapag naman submissive, okay, si Maria Clara yan. Okay? Alright. Symbol of the abused Filipino mother. Sino ba si Tia Isabel? Pinsan ni Kapitan Tiago yan. So, guardian lang siya ni Maria Clara sa sa Noli. Ayan. Okay, next. The extended trade relation between the Philippines and Mexico from 1565 to 1815 was made possible through the blank. Ano pong sagot natin dito? Okay. Again, mga churly, linawin ko lang po na ito ay mga past season questions na isinama ko sa pre-board natin. Alright? So, probably talaga madadaanan din to ng iba't ibang review centers kasi po ang dinadiscuss naman namin sa inyo talaga ay mga past season questions at yung mga relevant questions lang and concepts. Para pagdating ng actual at hindi kayo maliligaw dahil it's the same concept na paulit-ulit lang, mag-iibang item but it's the same concept every season.
May mga dinadagdag lang na bagong trends, okay, mga social trends, and societal issues. Alright, so ang sagot natin dito ay galleon trade. Okay, kapag Philippine and Mexico relation, automatically galleon trade po yan. Okay, ano mga goods na inaano dito, mga spices, mga porcelain, ayan po, ang tinitrade nila dito during that time. Alright, ayan. Treaty of Paris, at ito naman yung tinransfer na ng Spain ang um, tinransfer na ng Spain ang control, okay, sa Philippines papunta sa US. Alright, yun po yung Treaty of Paris. Next, the Philippines, which is made up of thousands of islands, is called A Gulf, B Cape, C Archipelago, or D Peninsula. Sagot natin dito. Ayan, may nagkamali pa dito kanina. Ano sinagot nyo dyan? Gulf? Sure. Archipelago po yan. Ano archipelago? Kasi po ang ating bansa ay composed of thousands of islands. Ano? Sama-samang islands. Ayan. So, hindi po siya Gulf, hindi din siya Cape. Yung Gulf po kasi, diba, ayun yung water na napapaligiran ng island. Ano? Okay? So, ang sagot po natin dito ay archipelago, of course. Hala, bakit ganyan yung highlight? Okay. Again, the Philippines is an archipelago. Ha? Sa pre-board po mali siya. Bakit? Ano nangyari? Tinan mo ulit. Ano sure? Kasi inayos na yung mga error, ha? Society determines what scientific and technological projects its resources should be spent on, and vice versa. Science and technology contribute modern products and processes to society. Such a relationship is described as A. Distinction, B. Reversible, C. Cooptation, or D. Reciprocal. Okay, sagot po kayo dito. So, may nagsagot dito ng reversible. Hindi po reversible ito, ha? So, ang sagot po natin dito ay reciprocal, ha? Reciprocal po. And hindi po siya, actually, sure, ganito po ano, sa BS Ed lalo, mga ganito po ang tanungan. So, mga common knowledge po na maaaring meron na kayong stock knowledge or napag-aralan nyo talaga nung review yung concept. So, kaya po ito pong in-include ko sa pre-board para hindi na siya malayo sa kung anong may i-encounter nyo pagdating ng actualet. So, ako na mismo nagsasabi na maaaring ganito ring mga concept ang may encounter nyo during board exam, ha? Ayan, reciprocal. Okay, very good. Nakita mo na yung keyword dito, vice versa. Okay, ayan. So, ibig sabihin, society and science, as well as technology, influences each other. Ano? So, nagbe-benefit sila sa isa't isa. Vice versa. Alright. Science and technology at sa society natin ay parehas nagbe-benefit sa isa't isa. Ayan. Parehas may influensya sa isa't isa. Father of modern psychology, A. Watson, B. Skinner, C. Thorndike, or D. Wundt. Ayan. Wilhelm Wundt. Ayan. Si Wundt. Kapag sinabi nating father of psychoanalysis, that's Freud. Alright. Kapag naman po father of ethics, okay, very good. Si father of ethics and father of philosophy ay si Socrates po yan. Ano? How about father of history? That's Herodotus. Okay? Herodotus po ang father of history. Father of modern mathematics, René Descartes. Diba? Sino pa ba? Father of sociology, si Augusto Comte. Ano? Ayan. Okay. Next. Half of the celestial sphere is called, ay, half. Okay, half ang nahanap. Half of the celestial sphere. Okay, ang sagot natin dito. That's, okay, correct. Hemisphere po. Ano, hemisphere. Alright. Wala namang semi-global. Mid-circle, hindi rin itong ginagamit term na to. Biosphere naman, we all know that biosphere refers to all the living organisms sa ating ecosystem, ha? Yan po ang biosphere. Okay. So, hemisphere po ang sagot dito kasi hemi means half. Okay. At ang sphere meaning three-dimensional shape yan. Ayan. Okay. Next. So, again, pinapasadahan ko po yung pre-board natin para malaman nyo yung mga error or yung akala nyo ay tama pero mali naman. Ano? Ayan. Anong anyo ang sumusunod na patanong na pangungusap? Kinain niya ang gulay, hindi ba? Okay. Anong sagot nyo dito? Hala, nag-e-echo daw ako.
Ayan, okay na po ba? Nag-e-echo pa ba? Di ko alam yan. Okay, ano sagot niyo dito? Sagot natin dito ay patotoo. Ano, patotoo po ito. Bakit daw? Medyo nakakalito siya, ano, pero ang sagot po natin dito ay patotoo. Hindi po dugtungan. Alam niyo ba mga chair kung ano ang dugtungan? Yun yung pinapalawak mo yung ideya or nagtutuloy ka ng idea. Anong example natin pag dugtungan? Parang sasabihin mo, okay, so pupunta tayo sa palengke mamaya. Pagkatapos doon, dadiretso tayo ng simbahan, di ba? Okay, yun po ang dugtungan. Alright? Parang sinasabi mo ay, tinutuloy mo yung idea, pinapatuloy mo sa kanya na, okay, pupunta tayo sa palengke mamaya. Tapos pagkatapos doon, dadiretso naman tayo sa simbahan, di ba? Yun po ang pagdugtungan. Pag sinabi naman natin pang-ayon, parang naghihintay ka ng pang-sang-ayon o kumpirmasyon sa sinasabi mo. Halimbawa ay malamig malamig ngayon, 'di ba? O kaya naman ang init ngayon, 'di ba? Okay. Pero dito, ang statement kasi, kinain niya ang gulay, hindi ba? So, patotoo, kinain niya, meron ka ng katotohanan, tapos gusto mo sa kanya, i-ano yun, ang tawag dito, kumpirmahin, okay, yung katotohanan na yun, alright? So, ibig sabihin po ng patotoo, kinain niya ang gulay, hindi ba? So, nakita mo na na wala ng gulay. So, confirm mo yung katotohanan. Okay? Ang pang-ayon naman po, gusto mo magkaroon ng sasang-ayon din siya sa'yo. Ibig sabihin, mainit ngayon, di ba? Mainit ngayon, tama? Okay, ganun na. Ganun po yung ibig sabihin nun. So, malayo po. Ano, malayo kapag ka po sinabi mong dugtungan. Dahil pag sinabi natin dugtungan, kailangan, parang meron kang idea na binibigay sa kanya. Alright? Gets po ba mga chur? Na-gets nyo na ba kung bakit hindi dugtungan to? Ayan. Kasi ang context po natin diyan is kailangan mo i-compare si pang-ayon, patotoo, pagtanggi at dugtungan. Hindi lang dahil sinabing may hindi ba, eh lahat po ito gumagamit ng statement na hindi ba or tama sa dulo. Okay? Ayan. Next. Yes po, marami naman po kasi talagang controversial item na iba-iba ang sagot sa mga RC. So, it's up to you. You can also search on your own kung ano tong context na itong mga ito. Okay? So, lahat po yan ay gumagamit ng hindi ba sa dulo. So, kung ang ipagbabasihan mo lang itong hindi ba na kailangan dugtungan, edi mali ka na agad. Ano? Alright. Next. Again po, sabi ko nga, kapag po kayo ay nagre-review, you need to be like Detective Conan. Kasi po, may iba't ibang um, reference o kaya naman ay context, ano, yung mga RC. Now, what you have to do is to build foundation doon sa sagot mo. So, you need to research on your own kung alin ba talaga ang pinakang swak. Okay, then that's your final decision kung anong isasagot mo. And ang sagot natin dito ay, of course, pangatnig. Again, ano ba sa English ang pangatnig? Conjunction. Ano? Conjunction po ang pangatnig. And that's ano ba ang mga kasamahan ng conjunction? Um, Fanboys, ano? So, ang sagot natin dito ay subalit. Subalit, datapwat. Ayan po ang conjunction or pangatnig. Okay. Nakagayak na masyal sa amin ng pamilya, subalit hindi inaasahang dumating ang COVID-19 pandemic. Ang pangatnig sa pangungusap na ito ay subalit. Ayan, subalit. Okay. Ano ba ang hindi? Ano ba ang hindi? Kapag hindi, pang-abay po yan na pananggi. Ano? Ano ba ang pang-abay sa um, English? Adverb. Ha? Adverb. Alright? Hindi. Asan pa? Ang. Ano naman ang ang? Ang po ay determiner. Ano? Determiner po yan sa English. Ang or pantukoy. Okay? Pakitandaan din yan mga chur ha kasi maaaring ang lumabas po sa let din yan. Okay? Maaaring ang itanong naman ay alin ang pantukoy or determiner sa pangusap, edi ang sagot mo dyan. Tapos, pag sinabi naman nating sa, pang-ukol po yan. Okay? Anong pang-ukol? Preposition sa English. So, dapat alam mo ang English para hindi ka malilito. Pangatnig, conjunction po yan. Ang sa, uh, again, pang-ukol po yan or preposition sa English. Ha? Pakitandaan po yan. Next. Pangatnig, conjunction. Ha? Conjunction yan. Nalilito ako pag Filipino term sa mga part of speech. Ako din, sure, ano, ako din nalilito. Kasi, di ba, pang-ukol, pang-abay, pangatnig, ano ba yung mga yan? Pero syempre, yun po, kung doon ka nalilito, yun ang i-master mo. Para pagdating ng let, hindi ka na mahihirapan. So, ganun po ang ginawa ko. Ano? Ano sagot natin dito? Sa perfume, ayan, pag nakita nyo ang perfume at anong organic compound ang component niya, that's esters. Ayan, si Esther.
Okay. Si Esther po 'yan, ano, hindi po acid. So, wala namang acid, masyadong matapang ito. Hindi siya ginagamit for fragrance components. Ano, hello po? Malakas na ba ang boses ko? Okay na ba? Rinig na ba? Loud and clear? Nahina daw. Okay na po. Okay. Patapos na tayo tonight. Ano, huwag kayong mainip. First set lang muna tonight dahil masyado nang late. Okay. Anong sagot natin dito? Bear, boar, bear, beard. Okay. Anong sagot niyo dito? So, yung naka-post sa aking TikTok, error yun. Ano, dapat ang sagot talaga dito ay bear. Ano ba pag sinabi nating bear? Bear po yan. Ayan, bear. Parang to expose. Ano, expose mo yung source of information. I-uncover, i-reveal mo. So, hindi po bore ito, ha? So, again, error po yung nakalagay sa ano. Ligwak po yung bore. Okay. Ang bore po ay past tense po kasi yan nitong bear. Ano, connected po silang dalawa. Ito. Si bear at si boar. Si boar po past tense ni bear. Ano pagka bear naman? Parang kailangan you need to carry. You need to endure or i-tolerate. Ayun yun, parang I can't bear the pain of seeing you with someone else. Ala, humugot pa si Che. So hindi po siya fit sa sentence. Hindi po natin malito si bear. Okay? So kung mali si bear, mali na rin agad yung past tense niya which is bore. Si beard naman, naku, mas lalong malayo. Ano, facial hair tong beard eh. Okay? So, ang sagot natin dito talaga ay si bear. Na-negotiable, ha? What's bore po? Again, si bore ay past tense ni bear. Okay? Okay, lumabas to last March 2024. What is the name of the first sovereign wealth fund introduced to the Philippine economy? A. Maharlika Investment Funds, B. National Bank, C. International Monetary Funds, or D. World Bank? Anong sagot niyo dito mga cheer? Karamihan po, ano, so bagong question to nung March 2024. And karamihan ng sagot dito ay International Monetary Fund, which is mali. Okay? So, since hindi pa nila na-encounter, ano, itong question na to dati. At ako, Maharlika ang sagot ko dito. Diba? Tama tayo dito ng March 2024. Kasi nga po, ang Maharlika Investment Funds, ang correct answer natin dito, ito yung first sovereign wealth fund. Ibig sabihin, unang-unang lokal na pondo, ano, na tinatag ng government natin para mamuhunan tayo sa pagpapalago ng economy natin. Okay? So, anong ginagawa dito? Nag-i-invest sila dun sa mga government projects katulad ng, halimbawa, paggagawa ng kalsada or mga planta. Ayan po ang purpose ni Maharlika Investment Funds mag ang tawag dito, magpondo sa mga government projects para daw sa ikakaunlad ng ating ekonomiya. National Monetary Fund naman mga cheer, ano yan, international organization siya na nagpo-provide ng ang tawag dito, mga loans o kaya ayan, utang para daw sa mga um, bansa na nakaka-experience ng nirarasyo sa inyo. Kasi baka lumabas ulit. Ayan. BBM. Okay. Um, Philippine National Bank ay gobyerno ang may-ari nito, ha? Government ang may-ari ng Philippine National Bank. So sila ay financial institution siya kasi hindi siya sovereign wealth fund. Ayan. Next naman ay World Bank. Ano siya? Financial institution din siya but international. Ano? So nagbibigay din siya ng loans sa mga government worldwide for development projects. Ano, hindi siya specifically for Philippines. So mali din ang World Bank. International kasi nga sovereign wealth fund sa Philippines lang. Okay? Maharlika investment po yan. Next, who said art is an imitation of life? 35 na pala to, no? Okay, who said art is an imitation of life? Anong sagot niya dito mga chur? Art is an imitation of life. Si Plato po yan, ha? Si Plato or yung Mimesis na tinatawag. Para po kasi kay Plato, ang art daw ay very deceptive siya sa truth, okay? So, nilalayo niya daw tayo sa truth, yung art. Okay, imitation of life, parang ano lang siya, very deceptive. Tapos, inadapt po siya ni Aristotle later on. Okay, tapos sinabi niya na parang, so true art daw ay naiintindihan daw natin ang realidad ng buhay. Ano, we understand life better. Ganun po ang um,
define ni Aristotle sa art as imitation. Okay? So, originally po ay kay Plato po yan, art is an imitation of life. Okay? So, hindi nyo na po kailangan makipag-argue doon. Alright? Next, what is the direction of the planet's revolution? Okay. 40 items lang tayo tonight, ha? 40 items. What is the direction of the planet's revolution? Kapag east to west kasi, clockwise yan. Kapag west to east, counterclockwise. Alright? So, alin po dyan ang direction ng planet's revolution? Ay, clockwise to. Okay. So, clockwise, ibig sabihin po, parehas po si B at si C. Tanggalin na agad natin silang dalawa. Right? Tanggal na po. Ayan. Okay. So, ang sagot po natin dito ay letter A, counterclockwise po, either rotation or revolution yan. Kapag rotation to its axis is still counterclockwise po yan or west to east po ang ikot. Pag revolution kasi mga chair, 1 year, diba? 1 year na nag-orbit sa sun ang planet. Okay? Kapag rotation, 1 day lang yan. Ang nagro-rotate ang kanyang sariling axis. Alright? Ay unang mali. Okay. So, that's west to east po or counterclockwise. Alright. Next, wag na po malilito doon ha. So, our answer here is west to east. West to east. Next. It is known as the storage of unit of data. Okay. Meron din tanong dyan as the smallest storage unit. Pwede din ganon. Ano, sa left. Sagot natin dito, CPU ba? Mbps ba? Parang utak ko na lang 1 byte. Ayan. So, hindi po CPU. Ano? Dahil ang CPU po tinatawag ay Central Processing Unit or the brain. Okay? Pag sinabing brain of the computer, yan po ang CPU. Ang Central Processing Unit. Ha? Kapag naman po computer worm, ay malware lang po yan. Mbps, megabits per second yan mga cheer, yung speed ng ating internet. Ano? Mbps. Alright? Ayan. Yes po. So, ang tinatanong dito ay storage unit of data. Kapag may smallest, it's still byte. Ano byte dito sa mga questions na. Alright. Yan po, byte po to ha. Tapos ang Mbps po is sa speed po yan ng iyong internet. CPU, brain of the computer po yan. Naalala ko na naman si Doña Pia. Ang nanay ni Rizal. Hindi ko malimutan yung nagre-review na yun sa aking live that time. Na si Doña Pia daw ay may kaya daw namatay si Doña Pia ay malaki ang ulo ni Rizal. Ayan, Diyos ko, tawa pa rin ako. So, hindi naman po, nanay po ito ni Maria Clara, hindi po ni Rizal, okay? Hindi po ni Rizal. So, ang sagot natin dito, difficulty of giving birth, ang pagkamatay ni Doña Pia Alba. Kaya nga po, ang guardian ni Maria Clara ay Tia Isabel, di ba? So, hindi po fever, hindi rin old age, and hindi rin polio. Ha? Okay. Ayan, hindi ko gets sa halutang. Meron po kasi nagsagot dito last time na ang sagot daw ay difficulty of giving birth kasi malaki yung pulo ni Rizal. Kaya namatay si Doña Pia. Pero si Doña Pia po kasi ay hindi nanay ni Rizal. Ito po yung character sa Noli. Nanay po ni Maria Clara. Ang nanay po ni Rizal ay si Teodora Alonzo. Si woman of conviction, diba? Si may poor eyesight. Ano pa ba tinatanong kay Doña Pia? First teacher of Rizal. Ay, Doña Pia tuloy. Kay Teodora Alonzo. First teacher of Rizal. Si Teodora Alonzo po yan. Okay. Pero totoo naman talaga na malaki daw yung ulo na Rizal. Nahirapan pa ang anak si Teodora Alonzo. Okay. A life unexamined is not worth living is a famous dictum supposedly uttered by A. Aristotle, B. Plato, C. Socrates, or D. Darwin. Okay, sagot kayo. Okay, so ang sagot natin dito ay si Socrates. Ay, si Socrates. Diba nga kasi siya din ang father of philosophy.
Siya rin ang nagpropose ng ano, 'di ba, Socratic method of questioning, 'di ba? Kasi nga gusto niya ay kine-question ang mga bagay-bagay. So sinasabi niya nga na a life unexamined is not worth living. So kung hindi ka mag-explore sa life mo, then wala rin purpose, ba't ka pa nabubuhay? Again, pag Aristotle, ancient taxonomy, father of ancient taxonomy yan si Aristotle, si Plato, art is an imitation of life, Darwin, theory of evolution. Okay? Papa ko yan si Socrates. Hala, naging papa. Okay. Yung next set po natin ng pre-board ay tomorrow ha. Tomorrow natin ituloy. Kasi nga masyado ng late. Which generation follows Generation Z and consists of individuals born between 2013 up to the present or 2025? Okay. Sagot kayo. Ayan. Ito po ang sagot natin dyan. Generation Alpha. O, ano ang pagkakasunod? Baby boomers. Okay, we have the baby boomers and then the millennials or the generation Y. Generation Y din tong millennials, diba? Okay? And then the Gen Z, tapos Gen Alpha. Okay, from oldest to youngest generation. Ayan. Okay yun mga chair? Okay ba? Alright. Gen Alpha po, sure. Ano. So, ito po lumalabas sa board exam, baby boomers, millennials, Gen Z, tapos Gen Alpha. Okay, ito yan, oh. Tada! Ayan po. Okay, nakita niyo, arrange in chronological order from oldest to newest generation, we have the baby boomers. So, ironic siya. Yung pinakamatanda siya yung may baby. Pakitandaan niya kasi after World War II daw yan, mga baby booms. Ano, kasi during the war. Baby boomers. Next ay millennials or Generation Y. Okay, then we have Generation Z and the Generation Alpha. Okay, so tomorrow po ulit, siguro mga ano kung mag-live po. So, pwede na kayo mag-leave. Again, sa mga hindi pa po nag-a-avail, send me a message, follow my TikTok profile, then send me a message for only 200 to 150 pesos lang po. Okay? For only 150 pesos. Sure, Chacha. Ayan. So, end ko na muna tayo natin mga chura. Thank you so much for watching until the end of our live. Ayan. Good night.